This podcast contains themes and language that may not be suitable for all audiences. Listener discretion And is advised. recording StreamYard. Okay. Hello! Welcome, creepers. This is Cripsilog. Patayin sa podcast si Ah, Barbara. we are your hosts. I'm Gideon. This is Glenn. Good morning. Happy Monday! Here in Cripsilog, we talk about creepy stories, murder, true crime, conspiracy theories, and what else, Glenn? Movies, documentaries, mystery stories, and real-life experiences. Cripsilog is a Spotify exclusive, so makakapakinig lang kayo ng mga bagong episodes ng Cripsilog. Exclusive yan sa Spotify. Tama. At kung gusto nyo rin mag-podcast, you can download Spotify for podcasters. Ano lahat ng tools for you to start your own show. What's up? Happy Monday, Glenn. Maligayang Lunes sa ating lahat. Yes. Wala akong monitor. Okay lang kaya yon? Although nakikita ko naman yung record, may gumaganon-ganon. Yeah, okay lang. Okay lang. Okay, sige. Mhm. Kinabahan lang ako ng very light. So, yeah. Ano bang gagawin natin for today? Ano pag-uusapan natin, Glenn? Teka lang. Hindi ko nabuksan. Ito na. Sin- Ang pag-uusapan natin today ay ang case ni Kristen Smart. Ayan. Isa siyang Mhm. 19-year-old freshman sa California Polytechnic State University, and she disappeared noong 1996 and was declared legally dead in 2002. Ayun. Mhm. So, ang nangyari kasi, Kristen went to a party, tapos she was never seen again. At yun nga, pinagpalagay nila na patay na siya. And no one Mhm. thought na yung disappearance niya would ever be solved until in 2020, may isang podcaster na nagka-interest sa kanyang case, and it changed Oh. everything. Yes. Wow. Okay. Sige. Interesting. Kasi parang ano, no? You can consider na mga, anong tawag sa atin? Di ba? Mga true crime fans? Fans ba? Enthusiasts. Enthusiasts? Mm. Somehow Mhm. nakasolve ng isang kaso. Okay. Let's see. Siya Let's hear it. Sige. dream come true. Mm. Paano kaya yun? No? Pag So yeah. Cripsilog naman daw ang makakasolve. So, okay. Yan ang pag-uusapan natin for today. So, before we start, kamusta, Glenn? How was your week? Anong balita? Okay naman, medyo nakapagpahinga kasi may long weekend. Tapos Ay, oo nga pala. Long weekend kayo. Monday kayo walang pasok? Monday, nilipat ng Monday. So, Okay. yan. Nakapag pamper ng sarili, self-care, Wow! Pamper. nakapag-heal ng inner child. So, Wow! dahil dahil nasunod ng inner child, iyak na naman ang adult sa Ay, pagbabayad naku. ng Ano kaya bills. yan? Anong binili mo? Wala. Secret ba? Secret. Ay. Ikaw ba, musta? Yeah. May pasok kami. Mm. Teka lang. Mm. Please, Diyos ko po. Oh, no. Nga pala, kung nakikinig kayo ngayon and gusto niyo makita ko na nangyayari, turn on your video. Ayan, Sige hayop. din, Okay, game. may hinabol na insekto. Ano, musta? Ano ba yung sasabihin ko? Ay, may pasok kami. So, yun. Hindi kami long weekend. Ay, nga pala, may binili kasi ako and ginamit ko yung isang e-wallet app, pambayad. Oh. Tapos, scan to pay yung ginamit ko. So, alam mo yung may terminal. Tapos, doon ko Mm. i-scan. Mm. So, matic na yung payment, di ba? Yung amount. Ipipay ko lang. Oo. Mm. Tapos, nung nag-load siya, medyo matagal. And then, after a while, nag-ano siya, okay. May lumabas sa dialog box na transaction in progress. Parang gano'n. Tapos, may okay button. Kinlik ko yung okay button. Tapos, napunta ako doon sa homepage nung app na yon. And nabawasan na ako nung amount. Oh. Tapos, hindi nag-register doon sa terminal. Alam mo yung walang lumabas na resibo. Tapos, wala rin akong reference number. Oh, no. So, nawalan ako ng pera. Sa madaling salita. Ayun, Magkano?
inano ko na siya, ni-report ko na siya doon sa app. Kaya lang, parang sabi kasi nila, within 2 days sasagot sila. Eh, lampas Mm. 2 days na, wala pa. Mali man. So, ipa-follow up natin yon, di ba? Siyempre dong. Oo. Ano, Yun ganun-ganun na lang. lang ba yun? Pera yun. Mahirap Oo. kitain ng pera ngayon. True. Ngayon pa ba? So, Mahirap kitain. Ang bilis-bilis. Gastos eh. ayan. Anong binili mo? Comics yun eh. Oh. Ano bang napanood mo? Meron ba? Napanood. Ay, yes. The recommended sa akin ni Randy Santiago. Shout out, Randy. Hello, Yung, Randy. yung singer po na Randy Santiago. Charot. Little Bone Lodge. Ayan, so okay siya. And meron pang isa si the Town That Dreaded Sundown. Puro mga horror mga I pinagpapanood ko lately. see. Ay, tas on my, walang nag-recommend sa akin pero pinanood ko About Us But Not About Us. Or may nag-recommend ata. Sa ito ba, ano to? tatid Ito ba yung sa Prime? sa Prime. Okay. So, yan. Yun eh. Ano kayo, tag nito? Sign up kayo sa Prime Video para Yeah. panood yun. Okay. Ikaw? Ako naman, ano ba napanood ko? Missing? Yung pala. Ngayon lang? Maganda. Ano? How was it? Maganda, exciting. It's Enjoy punong-puno ka? ng twist, diba? Tapos Correct. ano pa ba? Wala na. Puro mga naghahabol na lang ng TV show eh. Mga Titans, Superman and Lois. Tsaka You. Tinatapos ko lang. You. Ayun lang. Alam mo yung Missing, di ba, sana magkaroon ng Black Mirror ng episode na something like that. Ganon. Na yung ginamit naman yung technology to solve something towards something Ay, positive. yun pala, Black Mirror din pala. Although, ano bang favorite mo na Black Mirror episode? Dito this sa season? new season, yung 1, tsaka 2. Si Joan is awful, tsaka yung Lock Henry ba yan? Lock Henry, yeah. Ayan, Ikaw ba? gusto ko rin yung Lock Henry. Yun. Okay. Ikaw? Good to know. Ayun, Good Lock Henry nga. Lock Henry din. Ulit. Ano naman tayo? Mag-Cripsilog extra serving naman. Sabi ni Ako Topics, pa-comment lang po dun sa help needed ni Megan de la Merced about tips for interview. Best to follow STAR approach, yung situation, task, action, and result. So, based talaga siya sa experience. If no, parang gagawa ng sagot based on experience. Pero pag wala naman, you can relate a situation sa somehow related ang skill and highlight yung value add mo sa company. Yun lang po. Sana maka-help. Subscribe na rin po kayo sa YouTube ko. Akoto Fix. Akoto tapos PHIX TV. Love you, G-Boys. Ayun. Ayun. Ayun pala yun. Star. Sa STAR method. Pag ginamit Situation. yan ni Megan de la Merced, maya-maya boss mo na siya. Yung boss po, ano mo pala ina-applyan niya na magiging boss mo? Oo nga eh. Situation, task, action, result. Result, STAR. Yeah. Sabi naman ni Glixi Cafe, hi G-Boys, update lang sa Titan sub-wreckage. The debris arrived in St. John's, Newfoundland. Sabi niya, we pronounce it as Newfoundland. Tinanong ko nga siya, bakit Finland? Di ba found? Yeah, sabi niya, di niya raw alam sa mga Canadian. Ayan. Tapos may short clip na nga na nakakakuha na nga sila ng debris. So, grabe pala yung nangyari sa kanila. So, ayun nga, may lumalabas na ng mga ng mga analysis video na it's not as instant as we think it was. We thought it was. Parang somehow alam na sila ng clues na something's wrong, na parang they are on their way to ascending na sila. Paakyat na ulit sila sa surface kasi alam nilang may mali. Siguro sabi nga nila baka may narinig na silang crack, nag-give na yung mga ibang material. Kaya alam mo yung parang alam nilang may mali. Ayun. Although siguro yung implosion instant, pero alam mo yung kinakabahan sila. Leading to diba? it. Oh, shit. So, ibig sabihin may moment of panic? Oo, may ganun. And may nakukuha din ng human remains sa wreckage na nakuha nila. Although hindi ni-specify kung ano yung human remain na yun. Malay mo ba kung mga gooey stuff lang talaga, di ba? Or may buong kamay ba? May arms? Ganon. Hindi kasi ni-specify. Kuko lang pala, yung mga ganon. Kasi nga dahil sa implosion. Pero postiso. Hindi mo nadurog yung buong katawan pero yung postiso buo. Ay, sinong dentist mo? Ganyan. Oo. And thank you, Glixi Cafe.
Sabi naman ni Thank you. Gibo, yung controller, hindi siya PlayStation controller. Tulad ng sinabi ko, it's a Logitech controller used for Xbox and PC. So, pang PC siya. Ay, PC, ibang brand. Xbox. Pang Logitech siya. Microsoft. Oo, hindi siya pang Sony. Mm. Ayun. Ano pa ba? Ito, another one, sabi naman ni Epo, tawang-tawa ako doon sa part na di natapos ni Glenn yung sinasabi niya sa ending ng third story sa episode 360 kasi ang daming thoughts ni Gids about it. Find it funny lang. Hindi ko na Maalala. maalala. Ito na naman ako, hindi ko na naman maalala, di ba? Ako din. Pero ayun, thank you. Thank you, Epo. Thank you. Sanay na ako. Sabi naman ni Algerin, another buried alive story yung tungkol sa legend ni Julia Legare. Ayan. So, if ever mag-deep deep dive pa tayo do sa buried alive, pwede nating idagdag si Julia Legare. Ayan. Legare. Sige Mm. na. Ay, may update naman si Kay. Alam mo yung gunman? Alam mo yung nawala siya sa... Si Kuyang Saan ba yun? Sa Brazil ba yun? artistic yata. Oo. Apparently, di ba meron siyang mga book na may mga hindi ma-decipher na mga kung ano-anong code? Symbols. Apparently, wingdings yung ginamit ni Kuya as font. so madali lang i-convert pabalik? Ganon? Mag-change ka lang ng font. In New Times Roman mo lang pala yun. Ayun na yung mababasa mo na. Ano kaya nakasulat doon? Pero ayun, sa Gunman episode natin. Thank you, Kay. Dami niyang Wingdings. Kala mo kung Hayop. anong cipher eh, no? Ito, I'm not sure kung ikaw yata nag-paste ito. Walang name. Baka, ano to, Curious Cat? Ano Sabi, sabi? to answer lang yung question about sa first episode na pinakinggan ko. Tas di ko nagustuhan. Wait, naalala ko to. Oo, yeah. Slide episode ata yun. Tas parang di naman true crime or horror yung binabasa nyo. Kaya na-confuse ako. Kasi akala ko, true crime horror podcast to, di ba? Tapos nung nag-try ulit ang makinig, topic episode yun. I think episode 292, yung controversial queen sa monarchy. Ayun, nagustuhan ko na. Tapos, along the way, dun ko na-gets yung concept ng slides na minsan labo-labo yung kinakwento ng mga tao. Ayun. Kaya Ito mag-send yung, kayo ng story pang Cripsilog. pang true crime. Hindi puro kalat. Tapos natataon kay Gideon. Ito yung nagtanong kasi tayo kung, nagsabi kasi siya na nung una ko nakinig sa inyo, Hindi niya hindi ko nagustuhan. nabetan kaya tinigil Oo. ko. Yun pala yan. Okay. So, Mag-send kayo yung story mo pang Cripsilog. Ayan. Ayan. Thank you. Medyo mahaba pa ba? Teka. Marami-rami pa. Pwede pa to sa next or sa end ng episode. Sige, last na lang. Mm. Ito, sabi naman ni John Andre Jacinto, Hi Kuya Glenn and Gledian, silent listener po ako. Ask ko lang kung meron na po ba kayong na-list na topic about Black Mirror. If wala pa, can you include it in your list of topics? Suggestion lang po. Pwede kayo magpa-poll sa Facebook kung anong top episodes ng Black Mirror. Then after the poll, kuha kayo ng top 3 for example or more di-discuss nyo. Parang reaction podcast, ganun. Pwede rin po magbigay ng personal favorites. Kakabigay natin. Suggestion lang po. If sana nasa list nyo pa or hindi nyo trip gawa ng episode, okay lang naman po. Can disregard this email. Thank you po and more power sa inyo. Sabi ni John Andre Jacinto, thank you very much. Pero yeah, we could. Gusto ko to. Diba? Gusto Parang talaga ito nababanggit. since we have already a lot of Black Mirror episodes, diba? Top 10, ganyan. Top 10. Or tayo, comment swap tayo ulit. Yung mga favorite episodes natin. Yung salitan tayo nagbibigay ng Black Mirror. Sige. Episodes. Mga all-time faves. Ayan, magandang idea. Thank you, John. Thank you. Ayan. Andre Jacinto. Okay. Okay, so may aning iba or sa next episode ding iba, no? Sa susunod na iba, Thank you. So, are we ready? Let's go! Okay, so sa mga nakikinig dyan, you can turn on your video. Although wala namang i-share na screen. Mga mukha lang namin makikita niya. Sa mga hindi naman, makinig na lang kayo kung nagdadrive kayo. Here's the case of Kristen Smart and the true crime podcast that solved it. Ito nga ang nangyari. May 24, 1996, a warm Friday night, about 8:30 p.m., si Christine Denise Smart at yung tatlo niyang friends na babae ay naglakad mula sa kanilang dorms sa California Polytechnic State University. Memorial Day weekend noon at naghahanap sila ng party. So they want to celebrate. Tapos yung first year of college nila was about to end. So they had reason para maglasing.
Mm. So just to describe Kristen, she was 6'1", matangkad siya, lean ang kanyang physique, high cheekbones, dark eyes. She was really very good looking, pero ayaw niyang nag-a-attract ng attention. Parang medyo ano siya, conscious siya. Pero that night, since nga naghanap sila ng party, she was wearing a short crop t-shirt. Mamaya malalaman mo kung bakit ko iniisa-isa kung anong suot niya. Black running shorts and red athletic shoes. Hindi to unusual na attire para sa mga female students sa university, lalo na nung araw na yon na medyo mainit. So, Mm. medyo revealing nga yung crop t-shirt niya tsaka yung shorts maikli. So, naglalakad sila when they flagged down this friend na nakasasakyan. Parang ano, parang, "Uy, si friend nandiyan, no?" Parang ganyan. So, Mm. nakisakay sila doon and sumama yung mga friends ni Kristen din dun sa sasakyan. For 2 hours, they were driving around dun sa neighborhood, naghahanap ng kung saan may party. And finally, si Kristen ay nag-suggest that they go to this address na malapit lang sa campus nila. It's 135 Crandall Way. Kasi meron daw ongoing na party doon. So yung mga kasama ni Kristen, ayaw nilang pumunta dun sa party. Lalo dun sa venue na yun kasi may reputation daw yun na medyo rowdy at di sila comfortable sa ganong crowd. Yung Ay, isang oo. friend ni Kristen, si Margarita Campos, um, pinipilit siya ni Kristen na sumama. Pero sabi niya, hindi, ayoko sumama dyan sa venue na magulo dyan. So, ang nagpunta lang si Kristen. As in, she got out of the car. Tapos, siya na lang pupunta mag-isa dun sa venue. So, sabi ni Margarita sa kanya, you better be careful. And sabi ni Kristen, yeah, I'm gonna be fine. So Kristen went to the party on her own. Ngayon, dun sa party, merong isang senior doon na isa sa mga organizers ng party na yun. His name was Tim Davis. He would later say, nung hinahanapan na sila ng mga statements, na around 2 a.m., napansin niya itong tall girl who had been calling herself Roxy na sobrang lasing na lasing at Mm. nakahiga na dun sa lawn. Parang hinimatay na or sobrang kalasingan na wala na siyang consciousness. Mm. Tinatry niyang gisingin pero ayaw 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 magising. Itong Roxy na 'to was Kristen. So parang she had a nickname na Roxy. Mm. May mga iba pang tao na nakapansin kay Kristen during the party and they said that she was acting weird as if she was on something. Maybe too much alcohol or baka party drug, we don't know. But she was acting flirtatious and very active. May nakakita sa kanya na nakikipag-kiss sa isang basketball player and may isang student na nakakita sa kanya na umiinom ng tequila or Mm. vodka. Pero may mga tao din sa party who would later say na hindi naman daw nila nakita si Kristen na sobrang lasing na lasing or may iniinom. So, medyo halo yung sinasabi ng mga tao regarding Kristen that night. Itong venue na 'to, 'tong Crandall Way, house, it's just a 10-minute walk papunta dun sa dormitory nila Kristen. Mm. So, pauwi siya, mabilis lang sana siya makakauwi. Kaso nga, sobrang sa kalasingan niya, 'di na siya makalakad pauwi nang walang tumutulong sa kanya. And so, yung isang senior na nag-organize ng party, si Tim Davis, he said na aakayin niya si Kristen pauwi sa dormitories. Meron pang isang girl na nakatira din in the same dormitories. She said na sasama siya kay Mm. Tim. Her name was Anderson. Cheryl Anderson. And siya naman, yung kasama niya sa party, nawala. Nawala nilang bigla. So, nung nakita niya na si Kristen ay medyo bangenge na doon at ihahatid na pauwi, sumama na lang siya sa kanila kasi wala rin maghahatid sa kanya. Ngayon, bago umalis si Kristen, si Cheryl Anderson, tsaka si Tim Davis, merong isa pang dorm resident who appeared out of nowhere at nag-volunteer na samahan sila. And this Mm. guy was called Paul Flores.
He's a 19-year-old na taga-kabilang town of Arroyo Grande. Pero he's studying in the same university at doon din siya sa dorm na yun nakatira. Ngayon, itong si Paul, everybody had just one thing to say about him, to describe him. They all said he was annoying. Parang may ugali siya na he would hit on people's I girlfriends, see. harap-harapan, He's ganun. that kind of guy. Yeah. Tapos pag lasing siya, he's out of control, ganyan. So, ano yun? May aso. May Diyan ba si binubuksan ano? ako. Hindi. Medyo malakas yung mic, so naririnig. Sorry. Binuksan ko lang si Iron Man. Oh, okay. So at 5'10" and 170 pounds, so take note, mas matangkad pa si Kristen kay Paul Flores. Flores was not physically imposing. Hindi siya popular, and kapag ka nagyayabang siya about his sexual experiences, yung mga kakilala niya would say, "We," parang ganun. Kasi hindi nila siya pininiwalaan. They're convinced he's making stuff up. So, si Paul Flores, sumama siya kina Tim Davis, Cheryl Anderson, tsaka kay Kristen at naglakad na pauwi sa dorm. Ngayon, pagpasok nila sa campus, si Cheryl Anderson, sabi niya kay Davis na, si Davis kasi papunta siya sa ibang direction. So sabi niya, kami nang bahala dito kasi tatlo naman sila. So okay na, ang kaya na namin to. So si Davis, Tim Davis, yung senior na guy, humiwalay na. So ngayon na magkakasama na lang si Paul Flores, si Cheryl Anderson, tsaka si Kristen. Ngayon, ito daw si Paul, according to Cheryl Anderson, lagi din daw sinasabi kay Cheryl na, alam mo, pwede ka nang mauna kung gusto mo. Parang ako nang bahala sa kanya. You can go ahead if you want. Tapos si Cheryl Anderson naman, siguro dahil parang lapse of judgment or whatever, maybe she trusted Paul. Sabi niya, okay, promise mo na ihahatid mo siya. Parang ganun. So, okay, ganun. Tapos eto pa, bago pa sila maghiwalay, nag-try pa si Paul Flores na i-kiss si Cheryl Anderson and she was weirded out and nag-decline siya. So, nag-try na lang siya na mag-hug pero she turned him down again. Tapos umalis na siya. So, naiwan na si Kristen with Paul. Silang dalawa na lang. And that was the last time that anybody saw Kristen alive or saw her at Shit. all. Kasi nga hindi na siya nakita. So, a missing person report was filed on May 28. Remember, May 24 ng gabi, nangyari yung party. May 28, 4 days later, that's when they filed missing person report. Sabi dun sa field report na final ng isang campus patrol officer nung nawawala na si Kristen, sabi niya, Kristen Smart does not have any close friends at Cal Poly. Smart appeared to be under the influence of alcohol on Friday night. Smart was talking with and socializing with several different males at the party. Smart lives her life in her own way, not conforming to typical teenage behavior. So pansin mo parang may pag-atake yung Oo yung nga note eh. about Kristen. And actually naglagay pa siya ng disclaimer, nilagyan niya pa dito ng these observations are in no way implying that her behavior caused her disappearance, but they provide a picture of her conduct on the night of her disappearance. So parang alam mo na they are trying to justify something. Na parang ganito ka kasing klaseng estudyante or babae. Kaya may ganyan. And soon after mag-file nung disappearance nga na report, sheriff's search party, hinanap siya dun sa, ay sorry. Sorry. Mag-mute nga ako. Teka. Sige. Hinanap siya dun sa buong campus on horseback. Tapos gumamit din sila ng helicopters para i-canvas yung buong area. And yung mga police, they searched her dorm room sa Moore Hall. And ang nakita lang nila doon was yung wallet niya and some reminders na magpasa siya ng assignment. So siguro reminders niya sa sarili niya. So in short, kung meron siyang ganong reminders, hindi siya para mag-run away.
or to probably take her own life, yung gano'n. She has plans. Parang gano'n Mm. yung implication nun. Cadaver dogs na trained to detect human decomposition were deployed at naghanap dun sa area, sa campus, pero wala silang nakita. Missing person posters and billboards na nag-offer ng rewards ay na pinaskel nila sa mga public Mhm. places. Lahat ng mga acquaintances niya were interviewed. Tapos nagpadala rin sila ng dogs dun sa kwarto ni Paul Flores. So, bakit person of interest si Paul Flores? Well, of course, kasi nga siya yung last reported na kasama ni Kristen before she disappeared. Mm. And of course, Paul was denying any kind of involvement sa pagkawala niya. Ang kwento niya was that sinamahan niya si Kristen as far as his dorm at doon Uh-huh. sila naghiwalay. So parang sinasabi niya na hindi niya hinatid si Kristen all the way to her dorm. Doon pa lang sa Uh-huh. dorm niya, umuwi na siya. Umuwi na At si siya, Kristen na oo. lang mag-isa. Parang ganun yung sinasabi niya. Yung Smart family ni Kristen, they filed a 40 million wrongful death lawsuit against Paul Flores in 1997 pero hindi siya na-charge criminally dun sa kaso na yun. Sabi ni Flores sa first interview niya, pinanood niya pa daw si Christine na naglalakad pauwi dun sa kanyang dormitory bago siya pumasok sa sarili niyang dorm. Hmm. Yung mga investigators naman, in-interview yung roommate ni Paul Flores kasi wala si roommate nung time na nangyari yon during that weekend. And sinabi nitong roommate na kinuwento daw ni Paul Flores sa kanya na he walked the missing person home and then came back to his room. So iba yung kinuwento niya sa roommate niya. Sinabi niya na hinatid Ah. niya papunta dun sa dorm talaga ni Kristen and then he went back alone. Tapos yung roommate sinabi pa niya, nakikipag-joke pa siya kay Flores and sabi niya, "Ano ba talagang ginawa mo kay Christine? Ba't nawawala?" Parang gano'n. Tapos si Flores daw, he was also joking back. He said, "She's home with my parents." Pero hindi niya masabi kung nagjo-joke ba siya or joke na may laman. Mm. Yung mga police, naka-receive sila ng mga anonymous tips about a patch of concrete being poured in the backyard sa isang residence na owned by the Flores family after Kristen disappeared. Hindi na nilinaw kung owned nila as in doon sila nakatira or they just owned that residence pero hindi sila doon nakatira pero silang owners. Mm. Pero yun nga, may nakita daw na concrete na ka-size ng, well, siguro ka-size ng tao. Ganun. Tao, oo. So, in the end, all the investigation and interviews, they did not add up to a strong case against Paul Flores that would support an arrest. So, wala silang magawa. Hindi nila siya makasuhan. Maraming mga theories na nabuo over time about the case. One theory was that Kristen is buried somewhere dun sa hometown ni Paul in one of those residences that they owned. Or another theory was that to support this theory, ang ginawa daw supposedly was ginamit daw ni Paul yung isang university food cart at doon niya tinago si Christine para pwede niyang transport, and then dinaan niya sa water pipeline na under construction at the time kaya daw walang nakakita. Ah. May mga nagsasabi na it's possible na hindi naman pinatay ni Paul si Kristen. Maybe she regurgitated on her own vomit kasi nga sobrang lasing na lasing and Mhm. maybe she died. Baka nangyari yon while Paul was with her and or maybe he was in the shower, parang ganun. So, nagpanic lang Ah. siya and Oo, I he see. decides na itago yung katawan. So, if this is what happened, pwedeng dun daw kasi sa labas ng room, ng dorm room ni Paul Flores, may dalawang dumpsters dun na dun yung station nila. So, pwedeng pwede daw niya na i-roll up si
Kristen in a blanket at bitbitin siya dun sa dumpsters at tabunan siya ng ibang mga stuff. And yung garbage truck na kumokolekta dun sa mga dumpsters na yun, it always arrives Saturday at 7:30 a.m. So kung ginawa niya yun Friday night or going into Saturday morning, may time Kuha siya. agad. Makukuha ka agad ng 7:30 a.m. Eh yung pag, di ba yung automated yung pag ano nila mga dumpster, yung hindi na kailangan ng tao, yung ano na, yung machine, yung Oo. gaganon. Gaganon niya lang. Oo. So that the driver doesn't even have to see kung ano yung dinadump niya from the dumpsters. And kung ganun nga, kung walang nakakita, it's off to the ano na, dump site area. And lalong hindi na mahahanap si Kristen doon. And so the case was unsolved and it would remain unsolved until 26 years later. So basically, si Paul lang din talaga. Alam ng mga tao na may kinalaman si Paul. It's just that hindi natin mapatunayan. Correct. Alam mo yung parang siya lang talaga ang pwede. Siyang may motive, siya ang may chance na gawin, may opportunity, and has the means para itago siya. Pero, yun nga, Yeah. ang hirap patunayan. Yeah. Ayun. And so one day, there's this bored 34-year-old guy named Chris Lambert who thought, maybe I should start a podcast. Relate na naman ang mga tao. Parang may kilala tayong ganyan. Yung isang araw, nakaisip na, parang Mag-podcast kaya tayo. Itong si Chris Lambert, di niya kaano-ano si Christine. 8 years old pa lang siya when this whole thing happened, when Christine disappeared. At di niya kilala yung family niya. Hindi niya siya kilala from school or anything. Hindi siya journalist at hindi siya filmmaker or documentary maker. And actually, wala siyang interest sa true crime at all. What happened? Tapos, nangyari lang kasi, si Paul, he's just really bored. Yun talagang nag-iisang reason. Sinabi lang talaga yun na wala siyang magawa. Ang ano kasi siya, he's more into music. So gumagawa siya ng mga albums niya. I guess yung digital na music. Tapos in between yung pag-produce niya ng albums, wala siyang ginagawa. So he's looking for something creative to do. Ayun, nangyari naman, half an hour away lang yung bahay niya from the campus ng California, California Polytechnic State University. And he remembers nung bata pa siya na nakikita niya yung billboard ni Kristen Smart doon with a reward of $75,000 na naghihingi ng information sa case. So yun nga, one day, naalala lang niya yun bigla while he was bored and he wondered, ano kaya nangyari kay Kristen Smart? So after learning na hindi na-solve yung case, nag-search siya ng mga ng mga podcast. So parang wala. So feeling niya nabaon na lang sa limot yung case. So he said he will make his own. And right then and there, in-email niya yung girlfriend niya ng mga online articles na nabasa niya about Kristen Smart and told her, I'm going to solve this case. Ayun. Grabing confidence ni Kuya. So he started printing up articles and pinag-compile niya sa isang binder. Sineparate niya according to year, ganyan. So, compile lang siya ng compile ng information. Di pa siya nag-record. Pero walang nangyayari. Parang, yun lang ang meron siyang information, whatever's available online. Until one night, sa isang party, na-mention niya yung idea of his podcast to a writer friend. Tapos itong writer friend, she told him na naalala niya si Kristen Smart and her story nung lumalaki rin siya. And the next day, nag-email itong writer friend na to kay Chris Lambert. And she said, I can't believe I didn't tell you. I went to school with the guy who walked her home that night. Si Paul. Ka-schoolmate pala niya. I went to high school with him. So sabi ni Chris, anong naalala mo about Paul? Sabi niya, we all called him Scary Paul. Oh. So parang may reputation. Reputation precedes me. Correct. So when
Chris realized na meron siyang makukuhang information outside of what he already found online. Kasi in-interview niya itong si friend and in-introduce pa sa ibang mga tao. That's when he realized na he has a lot more on his hands, and dun na siya nag-start mag-setup ng kanyang equipment. So naglagay lang siya ng mic sa kanyang kitchen table, and isa-isa niyang tinawagan yung mga tao na na-mention dun sa mga old articles at tinanong sila about what they remember about the case. Lahat that could have that could probably have an connection with Kristen ay tinawagan niya. So, to prepare for his podcast, nag-download lang siya ng online class on storytelling, tapos nag-record na siya. So, ganang klase lang yung kanyang Wow. preparation. He gave it the title Your Own Backyard. Yun yung title ng podcast niya. I think it's still available. Pero sa Tingnan ko. sa Apple Podcasts yata to available. Di ako sure. I'll check. Tingnan Ano mo yung Your kung- Own Backyard? Tama ba? By Chris Lambert. Sige. Okay? So Ayun, nakita ko na. eventually, okay. Ano? Ito siya, very Oo nga, Chris Lambert. Ayan. Ano ba? It's so hard. Ayan. Ayan. Sa Apple Podcasts nga, no? Ayun. So, eventually, nakilala ni Chris Lambert si Denise Smart, yung nanay ni Christine. And from there, kasi nagustuhan siya nung nanay ni Christine. Parang she felt comfortable na magkwento kay Chris Lambert. And from there, they were in constant communication. Sabi nung nanay ni Christine, natutuwa siya na with Lambert because he's trying to reignite yung interest nga sa kaso ni Christine. Sabi niya kasi, yung mga early reports about Christine, hindi masyadong nakafocus sa kung anong pwedeng nangyari sa kanya or who could have done it. Ang focus ng mga tao was that she has been drinking the night she disappeared at nakasuot siya ng very short shorts. So may victim shaming na kasama yung every time they told her story, which is hindi dapat yun factor kung nawawala yung tao or whatever happens to her. Hindi porke ganun yung suot niya or lasing siya, deserve niyang Yeah, mangyari parang yun, di ba? ganun nga no, na parang ganyan yung suot mo you had it coming, di ba? Totoo. Or wag na nating hanapin, parang ganun, parang hindi naman Parang somehow ginusto mo yan yan suot mo. napala mo. Parang ganun yung dating. So after recording, the podcast took off immediately. By the end of the first day, the first episode was posted. About 75,000 people ang nakinig, sabi ni Lambert. Sana all. Sana all. Tana Cripsilog din. Nung first nating episode, 10 tayong nakinig. Tiglima tayo. Tiglima tayo. Ayan. Pero so as more people listened, mas maraming nag-reach out to Lambert, giving him yung memories nila of Christine, of that party, and of Paul Flores. So sa duration of the podcast, 6 episodes kasi yun. Pinipaint na yung picture of Paul Flores as a guy na maraming nagsasabi was was prone to taking advantage of girls, of women na lasing. So may mga taong nagsabi na ina-accuse nila si Paul Flores ng sexual assault, and may iba-iba pang mga allegations. By the end of episode 6, Your Own Backyard, nung podcast, si Paul Flores na talaga yung parang pinaka-main na iniimbestagahan niya, di ba? But it ended like all the stories about Kristen, it's still unsolved. Wala pa siyang talagang napatunayan. Nasa Spotify din pala siya. Meron din. Siyempre sa Spotify tayo may kinig. A couple of days after the 6th episode, na yung pinaka-final episode niya na nag-air noong 2019. Nung 2020.
Itong si Lambert, he received an email from the sheriff's department in San Luis Obispo County. Sabi ng investigator na impress sila sa podcast niya and that they want to talk to him. So, parang willing sila magbigay ng information actually. And they also wanted kung anong information na nakuha ni Chris. Parang palitan sila. So, nagpalitan sila ng mga sources, kung sino yung mga naka-reach out sa kanya while he was recording the podcast. And nag-offer din sila na ipakilala siya dun sa mga in-interview din nila na sources. In short, the Kristen Smart case was moving ulit ng Oo. investigation niya after being unsolved for 26 years. Eto na, may isang importanteng piece of the puzzle that the podcast played na sinabi ng Yun. mga police sa kanya. So, nung lumabas na yung podcast, edi marami na nakakinig, right? So, itong mga police, they started monitoring yung mga suspects. Winirtap nila yung phone ng nanay ni Paul, si Susan. Okay. Susan ang pangalan ng nanay niya. And nahuli nila dun sa through wiretapping na sinasabi ni Susan sa anak niya na Na, anak, anak, start listening to the podcast so they could start punching holes in it. what So does parang that mean? sinasabi niya nga na pakinggan mo kasi aanohin natin, i-dispute natin yung mga sinasabi nila. Parang ganun. Okay. Pero punching holes in it, parang kasing maghanap tayo ng butas. Okay. Ganun. Or sisirain natin. It's Oo. not really to say, parang she could have worded it differently like, sasabihin natin kung ano yung totoo talaga. Parang ganun. Or i-dispute natin with what really happened. Pero for you to say start punching holes, As if meron kang plan to, anong tawag doon? mm-mm. Destroy whatever uh, uh, clues meron yung podcast. Oo. And are you saying na legit yung info na meron sila and sisirain natin? Parang ganun yung dating. So, in the first weeks of the trial, yung defense, ano, sorry, yung prosecution, they used the podcast actually during the trial. Trial. Mhm. So, February 2020, nag-execute ang mga authorities ng search warrants sa 4 na locations sa California. And na-recover nila during these searches ang ilang mga items of interest. And one of those 4 locations na sinearch ay ang bahay ni Paul Flores. Isa sa mga items na nahanap doon ay date rape drugs. At meron din sila nakitang homemade videos ni Flores in acts of sodomizing and raping young women. No. They did not say kung isa si Kristen dun sa mga nakita sa Video. videos. Pero yun, may ganun siyang material. Sa bahay naman ng tatay niya, sa backyard nila, may nakita silang disturbance sa soil about the size of a casket at may human blood. Pero dahil 26 years ago na yon, the blood was too degraded to extract DNA sample. In March 2021, yung mga investigators, they used cadaver dogs and ground-penetrating radar para i-search pa yung bahay ng tatay ni Paul. And I guess nung satisfied na sila na they did all they can para mahanap si Kristen and they still couldn't find her. Pero they have enough information. Inaresto na si Paul Flores. He was taken custody at his home on April 13, 2021 and charged with murder. Yung tatay naman niya inaresto din on the same day and was charged with being an accessory after the fact. Hindi ko alam kung ano yung parang pinaka-strongest na evidence nila against them. Kasi yun lang yung nabanggit dun sa mga na-research ko. Yung home videos, tsaka yung mga dugo. But on the basis of those
evidence, inaresto nila silang dalawa. Mm. Sabi nung isang district attorney, he said that Paul Flores had caused the death of Miss Kristen Smart while in the commission of or attempted rape. So, parang I Mm. guess they have reason to believe that he tried to rape her, or he probably actually raped her, and then yun, he committed yung crime of killing her. On April 19, both father and son each pleaded not guilty. Nevertheless, Paul Flores was charged with murder, and Ruben, being accessory after the fact, uh, kasi parang siya din tumulong na libing sa kanyang remains. And Mm. on October 18 of the same year, Paul Flores was found guilty of murdering Kristen Smart, and he was Oh. sentenced to 25 years to life. Yun. Yung tatay naman niya was found not guilty. Pero si Paul, well, ano naman si Paul, mas importante naman siya. So yeah, that's the case of Kristen Smart Ay, and not how. guilty yung tatay sa Yes. for being an accessory? Oh, okay, Mm. that's interesting. Baka wala sila evidence against him. Baka sinasabi lang nila. Proving na tumulong nga siya sa paglibing. May question pala ako. Nakita ba Mm. yung bangkay? Hindi nga. Kasi hindi talaga nakita. Okay. All they could, yun nga, hindi nga nila, di ko alam kung anong strongest evidence nila against them, Oo but nga they were eh. able to win the Paano case. nila? Kasi, tapos na ba yun? Sige, Yes, later that's na the ako. case of Kristen Okay. Smart at yung True Crime Podcast na nakatulong na isolve ang kanyang kaso. Ayan. Tinatanong ko nga kasi na Mm. kung nakita ba yung bangkay. Kasi 'di ba, that's one way of getting away with murder, 'di ba? No body, no No crime. crime, Parang correct. mahirap kang ma-convict kung walang body. So ang curious din talaga kung paano nila na prove na si Paul nga talaga yung pumatay. I guess merong materials doon. Ay, may mga articles di ko lang nakita. Siguro during trial na hindi na lang nila pinakita. Nilabas. Oo. Oo. Baka. Na proving na ayun nga. Or siguro Mm. kasi nung tinignan ko yung podcast, merong ano eh, madami siyang episodes like 10. Ilan na? Episode 10 10. na. So, tinuloy niya Tapos hindi, pala after 10 meron pa nung trial kasi People versus Flores number 1, People versus Flores number 2. So parang Mm. dina-document niya din yung trial hanggang sa conviction. Correct. Actually, tinreat nga daw siya as part of media nung time na may mga trials, as in meron siyang special na placement dun sa room, sa korte. Okay. Kasi parang dahil nga sa podcast niya. Although he never considered himself nga na journalist, pero they were treating him as such. Kasi nga siya yung nagsimula itong podcast. Imagine. Ayun. It's good na somehow Mm. nakatulong ang mga enthusiasts. Naaalala ko tuloy dito yung Don't Fuck with Cats, sila si Correct. Ken. Oo. Sila, ano nga pangalan niya? Basta yun. Oo. Grabe, no? Parang people who have time and energy para kalkalin ang mga Oo. dapat kalkalin when no one else would bother to do that. Ang galing. I think meron ding iba pang mga cases na somehow yung mga tinatawag na internet sleuths ba? Yan, ganyan. Sleuths. Somehow nakakatulong kasi sino ba yung Gabby Petito ba yun? I'm not sure kung nakatulong ba ang internet sleuths, 'di ba? 'Di ba Ano nung yun? time na nawala siya, si Gabby Petito yung magjowa na ang last na nakita ay yung alam mo yung naharang sila ng police and then in distraught si Gabby, magkasama yung magjowa eh. Tapos the next day, yung lalaki na lang yung umuwi. Parang nag-ano sila, nag-hiking sila yung gano'n. 'Di ba sumikat 'to, hindi mo naalala? Di ko maalala. Wait, siguro 'pag nakita mo yung picture. Kasi sinabi ng mga tao na for sure may kinalaman yung jowa sa pagkawala and then alam mo yun, tinatago na siya ng family niya, nung lalaki kasi nga, didiskitahan na sila ng mga tao.
until matagpuan na lang ding patay. Siguro tumakas na 'tong lalaki and then namatay na yung ano, namatay sila pareho in the end. Hindi ko naalala, sabi Petition. Hindi. Tapos? Ayun, namatay lang din yung lalaki, nag-S-word yata siya. Shit. Yun. Tas nakita nila yung babae, parang na down the ravine, parang gano'n. We're not sure kung Mm, nag-away ba sila. Kasi parang before that may issue na sila, eh. Dahil nga nung mm, finlag down sila ng cop ta's kinakamusta nung cop yung babae kasi umiiyak na parang feeling niya mm, nag-aaway silang mag-jowa. mm. Ayan. Parang Parang gusto ko nagkaroon tuloy siya ng ano, case na kasi nga nagkaroon ng case na hinahanap siya. So, alam mo yung nakatutok ah, yung mga tao. di ko 'to nabalitaan talaga. Pero kung may involvement ang mga tao, yung mga like audiences para ma-unearth ang truth. Parang ang sarap gumawa ng episode na gano'n. Yung cases na mga tao sa internet ay tumulong to solve some mystery or what. Try ko ngang Oo. ano, 'pag gano'n. Kasi maganda din kasi ang nakikita ko diyan is that merong bagong perspective, ah, Mhm, 'di ba, na hindi somehow na-miss ng mga pulis, 'di ba? Kasi nga mm, ang tagal na nilang hawak 'to, alam mo 'yun, nakalimutan na. And then here comes a new blood na sobrang invested dito sa case na 'to. Tapos mm. makakakita sila ng new angle, 'di ba? Totoo, tsaka pagka may clamor din, 'di ba, kasi nga maraming nakarinig, 75,000 people sabi niya ang nag-download ng episode. And those 75,000 people or probably even more ay naghahanap ng update. So Mm. parang may pressure nga din talaga dun sa police na parang this sat in your shelves for 26 years. Tapos ngayon na may attention, anong gagawin niyo? Parang Mm, ganun 'di na ba? lang ba? So mabuti rin nga din nakipagtulungan sila kay ano, kay Si Chris. Chris. And gustong-gusto ko yung ano, yung moment na it reminded me of the Jinx ano episode natin. Yung Ah, yeah. nahuli because of wiretapping. Kasi ganun din yung dito. Admissible ba sa court yung wiretapping? Alam mo, Akala ko question ko hindi. yan. Parang kailan ba siya pwedeng gamitin? Kailan ba Akala ko allowed? bawal. Or baka Oo. there are certain places or jurisdictions na pwede? So what protects the ano, the The s- uh, civilians, the 'di ba, public? from Oo. wiretap. Alam ko hindi yata puwede 'to. Siguro hindi lang nila ginamit yung wiretapping Mm, as proof. Parang mm, ginamit lang nila yan para sabihin nila, "Ah, okey, meron nga talagang silang involvement." So, mm. We're on the right hum path, oo. ganyan. So, naghanap na sila ng iba para ano na. Sabagay, the way she worded naman, pwede naman lusutan ng kung sino-sinong lawyer yung gano'ng sinabi niya na Oo. punch holes in it. Pero, Mm. 'di ba, ang dali lang Parang nila naging ano malusutan lang 'yun, yun. oh, it opened doors lang din siguro. Ah, Hindi lang 'yun yung so ginamit, yung wiretapping. correct. So, imagine mo what this could mean para sa iba pang mga cases na ang tagal-tagal na that remain cold, na Mm. okay din pala na nauungkat sila ng mga true crime podcasts, mga documentaries, ganyan. Oo. Kasi nagkakaroon nga ng bagong interest, bagong anggulo. Pero yun nga, at the expense naman minsan ng mga pamilya because Oo. nare-reopen ng old wounds, na nauungkat yung mga bagay na ano, tapos bubutasan pa yung, sisirain pa yung image din nung biktima, Mm. gano'n. Kakabanggit lang natin kanina ng Black Mirror, and this is Ay, exactly what happened oo. sa Lock Henry, 'di ba? Mm. Na parang Mm, at the expense of the family. Okey sige, may award tayo, 'di ba? mm. Bumalik ang tourism do sa area, ganyan. Pero at what Then what? expense, 'di ba? Ah, mm, Yung mga involved, ayun sabi mo na-reopen yung wounds, bumalik yung trauma, 'di ba? mm, tama. So, ayun nga, may siguro may ano talaga, may, tawag nito, may balik talaga. Good, oo. May Good good and and bad. bad, oo. Kasi ayun Ayan. nga, renewed interest Imagine mo versus ano, reopening wounds. Ano? imagine mo na kunyari tayo,
ano ba ang mga sikat na unsolved crimes sa atin? We have Visconde Massacre, yung Chong sisters, 'di ba? What Oo. if, 'di ba? What if mangyari 'to? Ma-solve natin, No 'di ba? no Mm. evidence, gano'n. Mm. Or may alam mo, ayoko na kasi yung may lumalantad-lantad na witness minsan, eh. Hmm. Kasi 'di ba ilang Ah, beses na nangyari yan tapos maya-maya magre-recant, mm. 'di ba parang Oo. not to say this about all witnesses, pero may mga witnesses kasi na parang nababayaran, Mm. gagawa lang ng issue, distraction pala, para lang ano, or na-coerce, tingnan natin 'yan. So, parang hindi nga din reliable. Tapos, ewan ko, sabi yung memory daw natin, Oh. hindi talaga reliable at all. Mm. So, para ikaw for you to testify, kung yung something nga na nangyari last week, recreate sa'yo or alala sa'yo just from memory, hindi accurate talaga. Ano pa kaya yung years ago na mauungkat? So, parang, Mm. ayun. Mga slide nga lang a few weeks ago, nakalimutan na Mm. natin. Mga pinagsasabi nga natin, di natin Hindi natin maalala. maalala. Sana lang Oo. consistent yung mga ano natin, yung mga 'Di koda-koda ba? natin. Paano kung kino-contradict na pala natin mga sarili Yeah. natin, pasensyahan niyo na. Mm. Ayun. Ayun, Maraming salamat Glenn dito sa story ni Kristen Smart, and alam mo yun, sure. somehow na ano tayo, na nagkaroon Absolute. tayo ng hope. Hindi, hope. Alam mo yun na, Mhm. oh, siguro that's the hope, no, na one day makapag-solve tayo ng crime. Hindi naman dahil sa prestige of it. It's because we wanted to serve justice do sa family na argabyado. Tama. So, gawin natin project. Ay, maghanap Hanap tayo tayo. tayo Pumunta ng tayo sa krimen na Visconde House, mga hindi gano'n. na-solve. Maghanap tayo ng ano, evidence, mga ganyan ba? Tas mag-crowdsourcing tayo. So, kung sino man mga oras na Hmm, magbasa ng mga articles, patulong tayo. ayun. So, kayo ba creepers, what do you think? 'Di ba? Mm. May ano, may sense ba ang pagiging true crime enthusiast, 'di ba? Because of this, Mm. somehow makaka-solve tayo ng case. Kung meron man kayong mga stories na gustong i-share sa amin, you may slide into our DMs on Facebook, Instagram, or Twitter. We are Cripsilog. Correct. May silbi ba sa mundo ang mga true crime podcasters or parang wala naman? I-react nyo sa amin. Yes. Pwede kayo mag-email sa cripsilog@gmail.com or pwede nyong gamitin ang Curious Cat. Just search for Cripsilog. Yes. Gusto lang natin mag-thank you sa lahat ng mga sumusuporta sa atin sa Patreon, PayPal, and GCash, 'di ba? It's a really big help for us. Thank you very Ay, much. We tama. appreciate you guys. Correct. Oo. Kung Eh, natuwa kayo sa discussion today, ayan. Alam mo, may mga Nag-GCash. kahit last night may nag-Gcash pa sa'tin. Thank you, Will Cabrera, sa Ay, pag-Gcash maraming kagabi. salamat. Ayan. Ayun. Pero nasa ano din natin yun, nasa show description din natin yung Ah, information ng Patreon, PayPal, and GCash. You may mm. also support us by sharing the episode to your friends. Let them know how persistent Cripsilog is. Persistent. Makulit. May gusto akong i-thank you. Hindi pa natin napasalamatan si Rod for our new logo. Ay, At maraming salamat kay Rod yung ginawa Teodoro. niyang poster natin. Thank you so much, Mm. Rod, for using your talent to help Ano? para sa atin. Ayun, ang ganda. Ang ganda. Mas Thank you very na-refresh yung logo. It's still the same logo but with Mhm. few different elements added. Yes. So, ang ganda. So, let's see. New merch. New merch na ba ito? Yung mga kabibili lang po ng t-shirt last time na may old logo. Ibenta na po Magkakaroon natin. ng bago. Ay, salamat. So, yun Rod. lang. Maraming salamat po for listening. See you on Thursday for another slide into our DMs episode. Ikaw, anything else ba? Bunkmates. Ayan. Ay, oo nga Salamat pala. sa Bunk. Check out Bunk. Cripsilog is a part of Bunk Collective. Search for Bunk on Spotify. Maraming shows, maraming hosts.
pwede nyong landiin yung iba. Oo. Ala! Shout out Pala. bunk So, mates. shout Ayun out, lang. Bunk. Ayun lang. See you on Thursday for Slide to RDM's episode. My name is Gideon. And this is Glenn. Mercy and compassion. And productivity bitches. Buyers. Bye.